Praise the Lord. God bless you po ating beloved preacher, Brother Bernard. Minamahal, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah, pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati, mahal na Panginoon, nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan, mahal na Panginoon, pinagkaloob mo sa amin. Mga biyaya mo, mahal na Panginoon, na hindi masukat, O Diyos. Sa mga oras na ito, narito po kami, mahal na Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain, ang aming pagkinig, mahal na Panginoon, ang iyong mga banal na salita na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming pangunawa, maunawaan naming lubos ang iyong kalooban. Maging abang lingkod, tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa. Anoint the words, there is Jesus, hallelujah. Put the words in my mouth, leading prayer for our beloved and honorable pastor. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos, lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, cast out right now, and bind the power of darkness, demons of destruction, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At luwalhatiin po ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish the blessed teachings and golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, beloved Honorable Evangelist Wildy Almeida, named Prophet of our loving God, sa lahat po ng beloved children, mga anak ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal whole blessed Almeida family, mga minamahal at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, at sa mga kapatiran po natin na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa gawain ng mahal na Panginoon mula Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers po natin na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating mahal na Panginoon, at sa lahat ng ating mga kapatiran in abroad, pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos, at sa puso mga katuwang ng ating mahal na Panginoon, beloved ko preachers, beloved ko workers, sa lahat ng ating mga mag-awit, ating pong mga beloved musician, ang Diyos pong magpala sa ating lahat, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatiran na narito sa dakong ito ay mga minamahal, pleasant afternoon po, mga minamahal sa inyo po lahat. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa ginintuang pagkakataon na pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Sa umaging ito, tayo po ay narito mga minamahal sa iisang layunin, mga minamahal, na may taas ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang ating layunin, mga minamahal, bakit po tayo narito sa dakong ito? Upang maluwalhati ang dakila at mapagpalang pangalan ng Diyos, mahipo ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tamasain natin yung mga pagpapalang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi lang po isang pagpapala, right? Hindi lang po dalawang pagpapala ang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang po tatlo. Napakaraming pagpapala ang ipinangako ng ating mahal na Panginoon sa mga anak ng Diyos na magbibigay papuri, maglilingkod sa Kanya ng may katapatan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, bubuksan ang Panginoon ang dunguan ng langit at ibubuhos, mga minamahal, ang saganang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ibig sabihin, umaapaw na pagpapala ang ating mararanasan, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May mga pagsubok din, amen? May mga problema din po, mga minamahal, sapagkat mga minamahal ang ating paglago ay hindi lamang po nakabatay sa mga pagpapala na ating tinatanggap. May paraan din po ang Panginoon na tayo po'y lalago sa magitan ng mga pagsubok na ating nararanasan. Sapagkat, sabi pa nga ng aking nabasa, may mga aral tayong mapupulot sa gitna ng pagpapala na hindi natin mapupulot sa gitna ng mga pagsubok. May mga pagpapala tayong matututunan sa gitna ng pagsubok na hindi natin matututunan sa gitna ng pagpapala. So, both blessings and trials ay pagpapala na galing sa Diyos.
Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pag-aralan natin ang Biblia, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, at ihanda po natin pong mga ballpen, ating pong mga papel, maging ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, the cost of fruitfulness. The cost of fruitfulness, yung halaga o kahalagahan ng pagiging mapagpamungang Kristiyano, mga minamahal. Yan po ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Maging fruitful Christian po ang bawat isa sa atin, maging fruitful believers ang bawat isa sa atin. Gusto ng mahal na Panginoon, tayo po ay maging mapagpamunga. Gusto ng Diyos na tayo po ay lumago sa paglilingkod. Ang gusto ng mahal na Panginoon ay mapakinabangan tayo ng Diyos sa kanyang banal na gawain. Minamahal, ayaw ng Diyos na tayo po'y tagapalakpak lamang. Ang gusto ng mahal na Panginoon ay mapakinabangan tayo ng lubusan. Yung magamit tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal? Para hindi masayang yung potential na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat, bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang gift. Meron tayong kanya-kanyang potential. At ang potential na yan na nasa atin ay gustong gamitin ng mahal na Panginoon to glorify His name. Gustong gamitin ng mahal ang potential na yan na nasa iyo para maluwalhati ang kanyang dakila at banal na pangalan. Amen. Yan po'y kung willing po tayong magpagamit, mga minamahal. Kung willing po natin gamitin yung potential na nasa atin. Sapagkat, mga minamahal, in that way, maluwalhati natin ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. In that way, yung ating pagpapagamit sa mahal na Panginoon, tayo po ay makapagbigay ganti sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sa ganung paraan, mga minamahal, ay makaganti tayo sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya bilang tugon, mga minamahal, sa kabutihan ng mahal na Panginoon na ating tinanggap, start from the very beginning of our conversion. Amen. Hanggang sa mga oras na ito, hindi na po natin mabilang yung mga pagpapala nating tinanggap. Amen? Kung bibilangin natin sa mga daliri ng ating mga kamay, hindi na natin mabilang ang pagpapala na ating tinanggap mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang in return ba, bilang tugon sa kabutihan ng Panginoon, sa lahat ng kanyang pagpapala at biyaya na ginawa sa atin, ang tanging magagawa lamang natin ay ialay ang buhay natin sa Diyos. Ibigay ang buhay natin sa mahal na Panginoon. That is the least that we can do, is to offer our life to Jesus. Even though, ng buhay nating ito'y galing din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tama po ba? Yung buhay mo galing sa Diyos, yung lakas mo galing sa Diyos, yung talento mo galing sa mahal na Panginoon. Kaya, that is the least that we can do, is to offer our life to Jesus. Kung iisipin lang, mga minamahal, nararapat na ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon dahil buhay ang kanyang ibinigay sa atin, kaya tayo'y narito na ligtas, tumamasa ng mga pagpapalang espiritual, kaya't nararapat din na ibigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, naglagay ang mahal na Panginoon ng potential, ng skills, sa bawat isa sa atin. At ang gusto ng Panginoon, anumang potential na yan na nasa iyo ay magamit ng mahal na Panginoon para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kaluwalhatian. Pag-aralin natin ang Biblia from the book of John, chapter 15, verse 1 and verse 2. Kindly po, mga minamahal. Ang kabanata ay 15 at ang talata ay 1 hanggang 2. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon, He is the true vine and we are the branches. Yung kanyang beloved Father, the God Almighty, is the husbandman. Siya po yung magsasaka. Sabi ng Bible, yung mga sanga na walang bunga, anong ginagawa? Amen?
Anong ginagawa doon sa walang bunga? Pinuputol, kinakat off. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi po rito sa Tagalog version? Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang ating mahal na Panginoon, siya ang puno ng ubas. Tayo po yung mga sanga, at ang kanyang ama ay magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya. Anong purpose? Bakit nililinis? Upang lalong maging mapagpamunga. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dalawa pong process, mga minamahal. Yung mga Kristiyano, we are all branches in Jesus Christ is the true vine. Tayo po ang mga sanga, ang Panginoon siya ang puno. Tayo pong mga sanga, mga minamahal, double check palagi yan ng ating mahal na Panginoon. Yung ating performance, yung ating status, how do we na tayo po ay maglingkod at magpahalaga sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sinusukat yan ng ating mahal na Panginoon. Kung paano ang pinagtatrabaho ng iyong kaligtasan, binibigyan niya ng grado ng Diyos. Di ba sa eskwelahan? Sinong nagagrado sa atin? Yung ating mga teacher. Amen. Every quizzes, every project, yung ating mga sa ating mga recitation, mga minal, may mga gradong binibigay yung ating mga teachers. Amen. Pag malapit nang matapos ang grado, mayroong tinatawag na final average. Everybody shout, praise the Lord. Yung teacher natin ang nagbibigay, sometimes kinukuha doon sa mga extra core natin, additional average. Meron tinatawag na final average. So ang nagagrado dito sa atin, hindi ang preacher. Take note, ha? Amen? Hindi ang ating beloved pastor ang nagagrado sa atin. Hindi ang ating beloved preacher ang nagagrado sa atin. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, the way kung paano nating piniperform yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga tinawag ang Biblia, ang kaligtasan individual eh. Hindi ka maligtas ni numan. Tatay mo, nanay mo, kapatid mo, sino man dyan, hindi ka nila maligtas. Maliligtas ka sa iyong sariling pagsusumikap. May kapatid nga nagtanong eh, Brad, ilang taon ba yung pwedeng paglilingkod ng isang Kristiyano para daw siya ay maging malagong mananampalataya? Napakagandang tanong, mga minamahal. Ilang taon daw yung pwedeng ipaglingkod ng Kristiyano? 2 taon pa, Brad? 3 taon ba, Brad? 5 taon ba ang dapat kong paglilingkod para maging malago kong Kristiyano? Yung pagiging malagong Kristiyano, hindi po nakabatay yan, minamahal, sa tagal ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi porket 5 taon ka na, malago ka na. Hindi porket 10 taon ka naglilingkod, malago ka na. Hindi ibig sabihin 15 taon ka naglilingkod, malago ka na. No, hindi po dyan. Yung paglagong espiritual, hindi po yan minamahal, makinig po kayo, hindi po yan nakabatay sa tagal ng taon ng ating paglilingkod. Pero mga kapatiran, hindi naman po lahat. May mga kapatiran tayo na 15 taon na naglilingkod, 10 taon na naglilingkod, dumadalo sa gawain, pero bansot pa rin ang pananampalataya. Imagine, hindi naman po lahat, mga minamahal, pero marami tayong mga kapatiran na mga minamahal, bata pa rin sa pananampalataya. Kahit po matagal nang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. 15 taon, 10 taon, mga minamahal, 20 taon ang naglilingkod. Pero pag may mga karamdaman, may mga sakit, takbo pa rin ang ospital, asa pa rin sa kamot, asa pa rin sa doktor. Di ba? Amen? Meron naman tayong mga kapatiran, 1 taon pa lang na naglilingkod, 3 taon pa lang na naglilingkod, pero pag may mga karamdaman, sa Diyos umaasa, sa Diyos nagtitiwala. So means to say, yung paglagong espiritual, hindi nakabatay yan, mga minamahal, sa tagal ng taon na iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakabatay po yan sa iyong pagsusumikap upang kalugdan ka at kahabagan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Depende po yan sa iyong pagsusumikap na ipagtrabaho ang iyong pananampalataya sa mahal na Panginoon. We need to work hard. Kailangan natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Yan na po yung ating pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, pag-attend ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, yung ating performance regarding sa ating mga prayers, sa ating pagbabasa ng Biblia.
Diyan po natin na-absorb yung paglago ng ating pananampalataya. So sabi ng Biblia, tinitingnan ng mahal na Panginoon kung paano tayo namumunga at hindi. So sabi ng salita ng Panginoon, yung mga sanga na walang bunga, anong ginagawa ng mahal na Panginoon? Pinuputol. Everybody shout, praise the Lord. Siyempre nga naman, ano ang silbi natin? Ano ang pakinabang mo? Ano ang pakinabang natin kung naglilingkod tayo at hindi tayo fruitful na Kristiyano? Ano ang pakinabang mo? Amen. Anong pakinabang ng gawain sa iyo? Dahil kung pakinabang ang pag-uusapan, napakalaki ng pakinabang natin sa gawain ng Diyos. Say amen? Sino po ang nakinabang sa gawain ng Diyos? Itaas po ang kamay. Yung iba, yung magtaas parang hindi nakinabang sa gawain ng Panginoon Di ba? Nakinabang tayo sa gawain ng Diyos. Karamdaman natin, pinagaling, problema natin, linutas, buhay natin, binago. Pag gitna ng karamdaman, gitna ng mga panganib kapahamakan, meron tayong Diyos na nag-iingat. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. So kung pakinabang lang ang pag-uusapan, napakalaki ng pakinabang natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo umiiyak. Hindi natin mapigilan yung ating mga luha sa pag-iyak, sa pagpapasalamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Pagkat batid natin, nauunawaan natin ng buong puso, ng buong isip, na kung hindi natin nasumpungan ang gawain ng Panginoon, ano kaya ang buhay natin ngayon? Di ba? Siguro ang iba sa atin patay na. Siguro ang iba saan linilitsyon na ang ating mga kaluluwa doon sa init ng apoy ng impyerno. Siguro ang iba sa atin hanggang ngayon, bat-bat pa rin ang iba't ibang uri ng karamdaman at mabibigat na mga problema. Amen? Wala tayong kapayapaan. Rest assured na wala kang kapayapaan dahil yung nakakasumpong ng kapayapaan na hindi kayang ikumpara, hindi kayang bayaran ng salapi ay yung mga Kristiyanong itiniwala, ilinagak ang kanilang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tiyak na bagay yun. Wala tayong kapayapaan, wala tayong kagalakan. Amen? May sakit ka na, may problema ka na, wala ka pang kapayapaan. So, complete package. Yung matatanggap mo kapag hindi ka maglingkod sa mahal na Panginoon. Pero complete package din po yung matatanggap mo kapag isuko mo, ibigay mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kung pakinabang ang pag-uusapan sa gawain ng mahal na Panginoon, talagang hindi matapos-tapos ang ating pagpapasalamat sa mga pakinabang nating natamo mula ng pinaglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo hanggang ngayon nanatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mga minamahal, marunong tayong tumanaw ng utang na loob. May mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Yan po yung mga Kristiyanong pagkatapos pinagpala tumalikod. Yan po yung mga Kristiyanong pagkatapos pinagaling tumalikod. Yan po yung mga Kristiyanong pagkatapos mga minamahal, nakita nilang pag-iingat ng Panginoon, tumalikod. Yan po yung mga Kristiyanong walang utang na loob, mga minamahal. Kagaya ng maraming tao ng bansa ng Israel, mga minamahal. Right after na tinanggap nila yung blessing, materially, financially, spiritually, mga minamahal, kinalimutan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tawag po dyan, mga Kristiyano na walang utang na loob. Amen. Tayo, nananatili tayo sa gawain, mga minamahal, sa kabila ng problema, pagsubok, kahirapan, patuloy pa rin tayong naglilingkod dahil tayo yung uri ng mga Kristiyano na mga minamahal, marunong magtanaw ng utang na loob sa kabutihan na binigay na sa atin ng mahal na Panginoon. In return, pinaglilingkuran natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, buong lakas at kaluluwa. Yung mga Kristiyanong walang bunga, mga sanga na walang bunga, pinuputol ng Panginoon. Yung mga Kristiyano naman na fruitful, amen, tinitriman ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong purpose? Para lalong maging mapagpamunga. Yung pagtrim, yung pagputol. Amen. Mga sanga, mga dahon, yung mga parte na mga sanga na mga matanda na at hindi na mamumunga, tinitrim ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung mga pagsubok, mga problema, pagtutuwid, pagtuturo, mga pagsaway ng mahal na Panginoon sa buhay natin dahil gusto ng Panginoon maging fruitful tayong mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos.
Ang sabi rito, being fruitful are very significant word because it is mentioned in the Bible for almost 63 times. Kaya tinawag po yung significant, mahalagang salita po yan. Almost 63 times mentioned only in in New Testament rather, wala sa Old, New Testament. Kaya makita mo, very significant yung word na yon. Yung word na fruitful. Ang sabi po rito, mga minamahal, because it is mentioned in the Bible for almost 63 times, only in New Testament, that word is very significant to our loving God. In order to be fruitful, whether you like it or not, tatanggalin ng mahal na Panginoon ang lahat ng hadlang sa paglago ng iyong pananampalataya. Amen. In order to be fruitful, para maging mapagpamunga tayong Kristiyano, lahat ng hadlang sa iyong paglago, isa-isang tatanggalin ng ating mahal na Panginoon. Because our loving God are truly concerned for our spiritual growth. Masyado pong concern si Papa Jesus. Masyadong concern ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating paglagong spiritual. He is truly concerned for our spiritual growth. Kaya ang sabi ng ating pinag-aaralan, lahat ng mga hadlang, sino man ang hadlang, ano man ang hadlang sa iyong paglago, maniwala ka mga minamahal, tatanggalin po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Elimination is required for spiritual growth. Yan po ang totoo. Talagang tatanggalin. Kapag hadlang sa paglago, ang iyong trabaho, maaring tanggalin ng Panginoon ang iyong trabaho. Kung hadlang sa paglago mong spiritual, lalong-lalo na kung desire natin, nagpipray tayo na, Lord, palaguin mo kami. Lord, tulungan mo kami sa paglilingkod namin sa iyo, na kami maging fruitful na Kristiyano, maging malagong mananampalataya sa iyo. Ano mang hadlang sa iyong paglago, dahil alam ng Diyos kung ano yung hadlang sa iyong paglago. Say amen. Alam ng Panginoon kung ano nagiging sagabal sa iyong paglago. Kaya mga minamalang sabi ng Biblia, mga minamalang elimination is required to be a fruitful Christian. Tatanggalin ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, kung hadlang ang iyong trabaho, mga minamahal, maaaring tanggalin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon in order, mga minamahal, you to grow properly. Dahil ang gusto ng Panginoon, maging proper, maging maayos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang gusto ng mahal na Panginoon, maging maayos ang ating paglago. Wala pong exempted dito. Kahit po kaming mga preachers, kahit kami pong mga manggagawa, mga minamahal, kahit po ang mga mananampalataya, wala pong exempted. Lahat tayo ay dadaan sa ganitong proseso. Dahil gustong-gusto ng mahal na Panginoon, maging proper yung ating paglago, maging maayos ang ating paglagong espiritual upang sa pagtunog ng huling tunog ng trompeta sa isang kisap mata sa pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, dapat tayo, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang gusto niya maging maayos ang ating paglago. Kaya elimination is required for our spiritual growth. Tatanggalin niya. Kaya ito sabi rito, kapag hadlang ang iyong trabaho, mga minamahal, tatanggalin yan in order you to grow. Kapag makita ng mahal na Panginoon na dahil sa iyong negosyo ay nagiging stagnant ka sa pananampalataya, amen? Alam po ninyo yung word na stagnant? Yan po yung tubig na hindi dumadaloy. Tama ba? Say amen. Yung word na stagnant, yan po yung tubig na hindi dumadaloy. Kapag ang tubig ay hindi dumadaloy, ano ang amoy? Mabaho. Tama po ba? Kasi stagnant siya eh. Kaya ayaw ng Panginoon na maging mabaho tayo. Ayaw ng Diyos na maging stagnant tayo. Dahil hindi tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil stagnant yung ating pananampalataya. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, patuloy ang ating pagdaloy. Patuloy ang ating paglago upang lubos tayong maging kapakipakinabang sa gawain ng Diyos. Diba? Kung ang negosyo mo, yung source of income mo, yung trabaho mo, yung hanap buhay mo, hadlang sa iyong paglago, kung ang hanap buhay mo, trabaho mo, dyan ka nagiging stagnant, hindi ka lumalago, mga minamahal. Amen? Elimination is required. Tatanggalin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung nawawalan ka ng trabaho, huwag ka magdamdam. Ini-eliminate ng Diyos dahil baka yung trabaho na yan hadlang para sa iyo.
O ang negosyo mo nababankrupt, huwag kang magdamdam. Baka sa negosyo na yan, unti-unti kang nalalayo sa Panginoon. Baka unti-unti mong napapabayaan yung tungkulin mo sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kapag Kristiyano ka na mapagpamunga, ang palagi mong inaasam, mga minamahal, ay unahin palagi ang kaharian at katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Imagine, even people or your loved ones affected your spiritual growth. I-eliminate ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag mong papayagan ng anak mo ang maging hadlang sa iyong paglago. Diba? Huwag mong papayagan ng kapatid mo ang maging hadlang sa iyong paglago. Huwag mong papayagan na kung mga mahal mo sa buhay ang maging sagabal sa iyong paglago, mga minamahal, dahil elimination will required, mga minamahal. Posibleng kunin yan ng mahal na Panginoon. Kung yan ang hadlang sa iyong paglago, trabaho mo ang hadlang sa iyong paglago, pwedeng kunin yan ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ko pa nga kanina, huwag tayong magdamdam, huwag tayong masaktan. Kung may mga bagay na nawawala sa atin, may mga bagay na kinukuha sa atin, ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nakikita ng Diyos na yan ang magiging hadlang, maaari na yan ang magiging hadlang sa iyong paglago. Just like Abraham. From the book of Genesis chapter 12 verse 1 and 3, basahin natin ang Bible sa Tagalog version. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis Kabanata ay 12 at ang talata ay 1 hanggang 3. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at sa mga bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at pagdadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay maging isang kapalaran, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng mahal na Panginoon. Ano po sabi ng mahal na Panginoon kay Abraham, yung message ni Lord, message ng mahal na Panginoon kay Abraham, Get thee out of thy country. Get thee out from thy kindred. Get thee out from your father's home. Umalis ka. Umalis ka sa iyong sariling bansa. Umalis ka sa iyong sariling lahi. Sa mga tahanan, pamamahay ng iyong mga magulang. Yun ang order ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin sa Tagalog. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama. At ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Ito po yung greater purpose ng mahal na Panginoon kay Abraham. Dahil sa bawat isa sa atin, meron pong purpose ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo tinawag, mga minamahal, dahil walang dahilan. Tayo po'y tinawag, pinili ng mahal na Panginoon. Meron pong greater purpose ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maniwala po kayo. Ako, mga minamahal, hindi ko po akalain na ako'y gagamitin bilang mga ngaral dahil wala sa ambisyon ko, wala sa pangarap ko. Mga minamahal, ang totoo nga lang po, ayaw kong maging full-time worker dahil tatay ko full-time, mga kapatid ko full-time, pinsan ko mga full-time. Nakita ko yung hirap sa loob. Bumabakasyon ako sa loob, nakita ko yung hirap bilang maging manggagawa. Pag makita nyo yung buhay, yung hirap ng pagiging manggagawa, mas mainam nga ngayon, may blessing eh. Nung panahon namin noon, ni 20 pesos, wala kaming blessing. Ganun ang hirap. Everybody shout, praise the Lord. Naalala ko noon, merong kamalunggay malapit sa pastoral house. Mga minamal, unti pa lang yung usbong eh. Kanang udlot ba? Kuhaon na. Kaya kung pwede pang muhilak ang kamalunggay, hilak good. Everybody shout, praise the Lord. Sa grabing trials, grabing hirap, nakita ng dalawang mata ko yung hirap ng beloved father ko, ng mga kapatid ko sa loob ng pastoral house. Eh sabi ko, Lord, di talaga ako mag-worker kahit anong mangyari. Amen. Pero hindi mo kalooban ang masusunod. Kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa Biblia,
mga minamahal, yung greatest calling, mayroon pong calling kasi ang bawat isa sa atin. Mayroon pong purpose. Once na willing kang magpagamit, may purpose ang Diyos. Bakit ka nandito? Maniwala kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Hindi ka tinawag ng mahal na Panginoon para maging dekorasyon lang. Hindi ka tinawag ng mahal na Panginoon para sa simpleng pagkatawag. Meron pong greatest calling ang mahal na, greater purpose ang mahal na Panginoon sa iyo at sa akin. Bakit tayo nandito, mga minamahal? Ang kailangan lang po natin, maging willing tayo sa pagpapagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? We are one in the body of Christ. We are the particular in the body of Christ. Tayo po'y membro sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. May purpose ang Diyos. Bakit ka tinawag? May purpose ang Panginoon. Bakit ka nandito? Yun ang kailangan mong alamin. Yun ang kailangan mo nung ipag-pray na, Lord, buksan mo ng aking puso, buksan mo ng aking pangunawa, ituro mo sa akin, Panginoon, kung anong layunin mo sa buhay ko. Dahil as long na hindi mo magampanan yung layunin na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging payapa, hindi magiging maayos ang iyong buhay. Ang takbo ng iyong buhay, hindi magiging maayos kahit Kristiyano ka pa. Hindi magiging maayos ang takbo ng buhay mo as long na yung purpose ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo magampanan. Amen. Dahil may mga Kristiyanong alam na nila yung purpose ng buhay nila, pero tatakbo, lalayo, tatakbuhan ang calling ng mahal na Panginoon, ang tawag ng Diyos, tatakbuhan. Kaya nga meron akong naalalang isang kapatiran natin na mayaman. Meron po siyang kumpanya, mga minamahal, at bawat pumapasok sa company niya, ini-interview niya. Pag sinabi nung sister na yun o brother na yun na mag-apply ng trabaho na, Brad, kapatiran ako ng GMC, dati akong worker, hindi niya tinatanggap. Pag sinabing, Brad, dati akong instrumentalist, hindi niya tinatanggap. Pag sinabing, dati akong choir member, Brad, hindi niya po yan tinatanggap sa kumpanya niya. Ang reason niya, sabi niya, Brad, ayaw kong maging katulad ni Jonas. Nung sumakay si Jonas sa barko, walang kamalay-malay ang kapitan, walang kamalay-malay ang tripulante, walang kamalay-malay yung mga tao sa barko, pero nadamay sila dahil mga minamahal, tinakbuhan ni Jonas yung pagkatawag sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kapag layuan mong tawag sa iyo ng Diyos, talikuran mong tawag sa iyo ng mahal na Panginoon, madadamay pati asawa mo, anak mo, mga mahal mo sa buhay. Kasi, sasalutin tayo ng mahal na Panginoon kapag hindi natin matugunan ang purpose ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Kapag hindi natin magampanan ang pagkatawag sa atin ng mahal na Panginoon, may sagutin tayo sa mahal na Panginoon. Maniwala kayo, kailanman hindi kayo magiging masaya. Kahit marami pa kayong pera, kahit mga minamahal, sandamukal pang pera nyo sa bulsa, marami kayong pera sa bank account, nasa iyo na lahat. Hindi ka magiging masaya as long na hindi mo magampanan yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kahit saan ka pumunta, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging masaya, maniwala ka. As long na hindi mo gampanan yung pagkatawag sa iyo ng mahal na Panginoon. Kaya para sa mga nagpapahalaga sa pagkatawag sa kanila ng mahal na Panginoon, pinagpala kayo ng Diyos dahil chine-cherish ninyo, tinitreasure ninyo ang calling sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong nangyari mga minamahal? Ito po yung greatest calling ng mahal na Panginoon kay Abraham. Gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. Padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang sino mang sumumpa sa iyo, susumpain ko rin. Ang sino mang magpala sa iyo, ay pagpapalain ko rin. So makita mo, yung purpose ng mahal na Panginoon kay Abraham, ang nakita ng Diyos, bakit po ilinayo ng Panginoon si Abraham sa kanyang mga loved ones? Dahil sabi rito, lumayo ka. Amen, lumayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. Lumayo ka sa sarili mong bansa. Lumayo ka sa tahanan ng iyong mga magulang. Dahil nakita ng Panginoon na maaaring maging hadlang ang mga loved ones, maaaring maging hadlang yung kanyang mga magulang, mga minamahal kapag nasa sarili niyang bayan, maaaring hindi lumago si Abraham. So kung hindi siya lumago, mga minamahal, hindi magagawa ng Panginoon ang kanyang mataas na pagkatawag para kay Abraham. Everybody shout, praise the Lord. So,
elimination required, may tatanggalin. O kaya naman ikaw ang dadalhin ng Panginoon dun sa malayong lugar dahil hindi ka lalago na kasama ang iyong mga magulang. Maring hindi ka lumago kapag nasa sarili kang bayan. Dahil kulang ka ng pagsusumikap. Sometimes nangyayari po yan. May mga anak tayo na kapag stray kasama lang natin, mga minamahal, mabagal yung kanilang paglago. Pero pag naandun siya sa malayong lugar, sarili niya, mga minamahal, talagang mabilis yung kanyang pag-grow. Natututunan niya yung maraming bagay. Natututunan niya yung maraming mga trabaho. Nagkakaroon siya ng malalalim na mga experience dahil siya malayo sa iyo. Katulad ni Abraham, hindi pinahintulot ng mahal na Panginoon na si Abraham kasama ng kanyang mga magulang. Dahil maaari na si Abraham ay magiging mabagal yung kanyang paglagong espiritual. So kung siya'y mga minamahal magiging stagnant, maabala yung kanyang paglago, hindi po siya magagamit ng mahal na Panginoon. Napakalaki ng purpose ng mahal na Panginoon sa kanya. Palakpakan po natin ang ating dikilang Diyos. Here are some initial observation of fruitful Christian. Meron po tayong pag-aaral, ilang initial na mga observation regarding sa pagiging fruitful Christian. Unang mga minamalang sabi po rito, being a fruitful Christian, he is wisely using his time, he is wisely using his talent, he is wisely using his resources for the ministry of the Lord. Yung fruitful daw po na Kristiyano, matalino na ginagamit niya, pinag-iisipan niyang mabuti. Matalino niyang pinag-iisipan, mga minamahal, ang paggamit sa kanyang talento. Matalino niyang pinag-iisipan ang paggamit sa kanyang oras, ang paggamit sa kanyang resources, at ang kanyang mga minamahal priority. Ano man ang nasa kanya ay magamit para sa ministry ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Yun daw po yung mga fruitful na mga Kristiyano, yung kanilang oras, mga minamahal, ilinalaan nila para sa ministry ng mahal na Panginoon. Yung kanilang talento, pinapagamit nila sa ministry ng ating mahal na Panginoon. Yung kanila pong mga resources, pinapagamit nila para sa ministry ng ating mahal na Panginoon. As long, mga minamahal, na kailangan tayo ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipagamit natin anuman ang nasa atin dahil tayo din ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang priority natin is gawain ng Diyos. Ang priority natin is yung ministry na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay nakinabang sa gawain ng Diyos, dapat din napakinabangan tayo ng gawain ng ating mahal na Panginoon dahil nakinabang tayo sa gawain ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Nakinabang tayo sa ministry ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganoon din naman, kung tayo po'y nakinabang sa gawain ng Diyos, dapat din ay pakinabangan tayo ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Acts chapter 20, verse 24. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata ay 20 at ang talata ay 24. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, ang magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung priority na Apostle Paul is to fulfill the ministry that the Lord given unto him. Yun po yung priority ni Apostle Paul. Gampanan, gawing ganap yung ministry na binigay sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Dahil each and every one of us, meron pong ministry na ibinigay ang mahal na Panginoon sa iyo. Merong ministry ang ibinigay ng mahal na Panginoon sa akin. Iba-iba yung ating ministry. Say amen. Ako yung ministry ko is preaching the gospel. Nandun yung passion ko. Mahal ko yung aking pagiging mga ngaral, mga minamahal. Kaya, natutuwa ko, umaapaw ang aking kagalakan kapag nagagamit ako ng mahal na Panginoon sa pangaral ng salita ng Diyos. Dahil naunawaan ko na yung ministry ko ay ang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Yung iba, yung ministry nila, yung pagtugtog sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang ibang kapatiran ng ministry nila ay yung kumanta, yung umawit sa gawain ng Diyos. Amen. Yung iba naman yung ministry nila, nagiging driver sa church, nakakatulong sa pagdadrive. Yung iba naman yung ministry nila, pagbibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon sila ginagamit. Amen. Ikaw kapatid, ano ang ministry
na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Pag-share ng salita ng mahal na Panginoon, that is ministry. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Pag-lay hands, meron kang gift of healing, that is also a ministry. Meron kang gift of prophecy, gift of speaking in tongues, mga minol, that is ministry. Yan ang ministry natin. Pag-counsel, that is ministry, mga minamahal. So ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya sa kanyang salita, datapat hindi ko minamahal ang aking buhay nang waring sa akin ay mahalaga. Amen? Si Apostol Pablo, hindi niya minamahal yung buhay niya na parang sa kanya ay mahalaga. Praise the Lord. Ibig sabihin, he's willing to die for the cost of the ministry. He's willing to die para sa pangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Hindi niya inaaring mahalaga yung kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Although na mahalaga ang buhay natin, everybody shout, praise the Lord, pero hindi niya inaaring mahalaga ang kanyang buhay. Dahil kung ariin niyang mahalaga ang kanyang buhay, hindi siya mangaral sa mga hintel, hindi siya mangaral doon sa mga lugar na delikado, hindi siya mangaral doon sa mga kritikal na mga lugar, dahil mahalaga para sa kanya ang kanyang sariling buhay. At ang sabi niya, hindi ko inaaring mahalaga ang aking sariling buhay. Matupad ko lamang ang ministeryo na binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Just like our beloved Honorable Pastor, inakyat ang bundok ng Talipa, Hulusulo, na parang hindi mahalaga ang kanyang buhay. Hindi niya inaring mahalaga ang kanyang buhay. Hindi siya natakot mamatay. Hindi siya natakot ibuwis ang kanyang sariling buhay. Mga minamahal, maganap lamang ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya ang priority ni Apostle Paul is God's ministry. Ang sabi po rito, mga minamahal, Apostle Paul's priority is to fulfill the ministry of that God given unto him. Kung preacher ka, mga minamahal, kung mangaral ka, pahalagan mo yung ministry na binigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dikiling Diyos. Diba? Kung preacher ka, yan ang ministry na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Pahalagan mo yung pagiging preacher. Pahalagan mo yung pagiging mangaral. Why? Because the Lord Himself put you in that ministry. Ang Panginoon mismo ang naglagay sa iyo sa ministry na yan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kung manggagawa ka, tinawag ka bilang isang manggagawa, ayusin mo yung pagiging manggagawa mo. Ayusin mo, pahalagahan mo yung pagiging manggagawa mo. Why? Because Jesus, Lord Himself, put you in that ministry. Hindi tao ang naglagay sa iyo. Ang ating mahal na Panginoon naglagay sa iyo bilang mangaral. Ang mahal na Panginoon naglagay sa iyo bilang mag-aawit, mga minamahal. Hindi tao ang nag-appoint sa iyo. Hindi tao ang nag-ordain sa iyo para maging mag-aawit as a Dolls Choir, as a Finest Choir, as a Youth Choir. Hindi tao ang naglagay sa iyo. Ang mahal na Panginoon, you need to put it in your mind. Ilagay mo sa isip mo, sa puso mo, na hindi tao ang tumawag sa iyo, hindi tao ang naglagay sa iyo, ang ating pinakamamahal na Panginoon mismo ang nag-appoint sa iyo sa ministry na iyong kinatatayuan ngayon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung preacher ka, manggagawa ka, mag-aawit ka, ayusin mo yung pagiging mag-aawit mo. Pahalagahan mo yung pagiging manggagawa mo. Pahalagahan mo ano man ang part mo sa gawain. Pahalagahan mo yan, mga minamahal, dahil hindi tao ang nag-appoint sa iyo, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Palagi nating i-cherish, i-treasure ano man ang ministry na bigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag makita ng Diyos yung pagpapahalaga mo sa ministry na ibinigay sa iyo ng Diyos, Diyos mismo ang magpapala sa iyo. Pangalawa, mga minamahal, yung pangalawang initial observation natin regarding sa salitang mga minamahal, being fruitful Christian. Ang sabi po rito, ang pangalawa, a fruitful Christian, his priority is seeking the pleasure of the Lord even when it's difficult. Yung fruitful na Kristiyano, ang priority niya ay hanapin ang kaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung priority niya ay hipuin ang puso ng Diyos. Malugod, maluwalhati ang ating pinakamamahal. Yun ang nasa isip niya palagi.
Yun ang nasa puso niya palagi. Hanapin ang mga bagay na makapagbibigay luwalhati, makapagbibigay lugod sa Panginoon. Kahit mahirap, mga minamahal, kahit mahirap, gagawin niya ang isang bagay. Kahit mahirap, maluwalhati lamang po niya, mapaluguran lamang po niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit maraming hadlang, gagawin niya, mga minamahal, mapaluguran lamang niya at maluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi siya pumipili ng sitwasyon. Kahit mahirap, gagawin niya. Kung ito'y ikaluluwalhati ng Diyos, kung ito'y ikalulugod ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito'y kanyang gagawin, minamahal, para lamang maluwalhati niya ang ating mahal na Panginoon. Dahil yan po ang dahilan, mga minamahal. Yan ang purpose ng ating pagkatawag, ang maluwalhati natin at mapaluguran ang ating dakilang Diyos. Kung sa pag-awit natin, mga minamahal, mapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon, patuloy tayong umawit, mga minamahal, patuloy nating isuot yung ating mga uniform as a finest choir, as a dulce choir, as a youth choir, mga minamahal. Dahil dyan nalulugod ang Diyos. Dyan masaya ang ating mahal na Panginoon. Every time na ikaw umaawit, every time na inaalay mo ang iyong oras sa mahal na Panginoon, dyan nalulugod, dyan nahihipo ang puso ng ating dakilang Diyos. So ang sabi ng ating pinag-aaral, yung fruitful Christian, yung kanyang priority is seeking God's pleasure. Hanapin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kung sa magitan ng pagtugtog, diyan mo mapapasaya ang mahal na Panginoon, tumugtog ka. Kung sa magitan ng pagtugtog, diyan mo mahihipo ang mahal na Panginoon, diyan mo mapaluguran ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang tumigil sa pagtugtog dahil yan ang ministry na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kung sa pangangaral, diyan mo naluluwalhati ang mahal na Panginoon, diyan mo na-express yung passion mo sa Diyos, yung pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Patuloy na mangaral, huwag tumigil dahil in that way, mahipo natin yung puso ng Panginoon. Dahil yung mga fruitful Christian, yung kanilang priority is seeking God's pleasure. Hanapin ang kagalakan ng ating mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, Matthew 26:37 hanggang 39. Dito po sa aklat ng Mateo Kabanata ay 26 at ang talata ay 37 hanggang 39. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang namanglaw at nang lumong totoo. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mangagtira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumipas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Amen. Palakpakan natin ng ating dakilang Diyos. Everybody shout praise the Lord. Itong insidenteng ito, malapit na po yung crucifixion ng ating mahal. Malapit na po siyang ipako sa krus. Amen. Kaya bilang tao in the flesh, hindi biro sa kanya yung kanyang haharapin dahil yung 5 senses, kasi pag Diyos siya, Espiritu siya, hindi siya masaktan. Kahit anong hampas, kahit anong pako, kahit anong pahirap sa kanya, hindi niya maramdaman yung sakit. Kasi Espiritu siya. Amen. Pero in this very moment, siya po'y nagsuklob. Nagsuklob sa laman. Isinuot niya yung pagiging tao. Kaya itong time na ito, 100% God, at the same time 100% man. Meron po siyang dual nature. Itong pagkakataong ito, siya po'y tao. Amen? Mararamdaman niya yung sakit ng hirap, mga minamahal, nakalaan para sa kanya. Kaya, mga minamahal, papunta pa lamang po sila sa Garden of Gethsemane, siya po'y lalapit sa Panginoon upang manalangin, masyado na pong ang kanyang puso'y napipighati. Sobrang hirap na po ang kanyang nararamdaman. Kaya ang sabi ng Bible in verse 37, kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang mamanglaw at nang lumong totoo. Nang magkagayon sinabi niya sa kanila, namamanglaw ng lubha ang aking kaluluwa hanggang sa kamatayan, nangatira kayo rito at mangagpuyat sa akin. In verse 39, siya po yung nagpipray na, mga minamahal. Ito po yung
one of the very perfect example ang ating mahal na Panginoon regarding sa mga fruitful na mga believers, ang ating mahal na Panginoon ay perpektong halimbawa na sa kanyang buhay, wala siyang ibang iniisip kundi maluwalhati ang kanyang Ama na nandoon sa langit. Bawat oras, bawat araw, bawat panahon ng kanyang buhay, nasa puso niya, nasa isip niya, mga minamahal, nakatatak sa isip niya ang mapuluguran at maluwalhati ang kanyang Ama na nandoon sa langit. Kaya nung siya po ay nasa matinding kapighatian, siya po ay nanalangin. Ang sabi niya sa verse 39, at lumakad siya sa dakpa roon at siya'y nagpatirapa at nanalangin at nagsabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Ang ibig sabihin, yung kamatayan. Kung maaari, lumampas sa akin ang kamatayang ito. Gayon may, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang ibig mo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Not my will, ang sabi niya, not my will be done, but they will. Hindi ang kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Yun po ang mga Kristiyanong mapagpamunga, mga Kristiyanong lumalago sa pananampalataya, mga minamahal, palagi nilang inuuna kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Sapagkat nandun ang blessing, nandun ang pagpapala. Anong sabi ng Biblia? Mga minamahal, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag ng mahal na Panginoon ang mga pagpapala. Kaya patuloy nating ialay ang ating buhay. Ano man ang ministry na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon bilang manunugtog, mga minamahal, huwag kang magsawang tumugtog. Express mo yung pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. In that way, maluwalhati mo ang mahal na Panginoon sa bawat hawak mo ng gitara. Sa bawat hawak mo, mga minamahal ng instrumento, express mo yung pagpapasalamat mo sa mahal na Panginoon. Dahil in that way, magkaroon ka ng connection sa mahal na Panginoon. Kung mag-aawit ka, bawat pagsuot mo ng iyong uniform, mga minamahal, magalang ka dahil in that way, na-express mo ang pagpupuri at pagpapasalamat mo sa mahal na Panginoon. Kung mangaral ka, yan ang ministry na binigay sa iyo ng Diyos. Kung mag-awit ka, yan ang ministry na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Pahalagahan mo yung ministry na binigay sa iyo. Why? Because our Lord, our loving God Himself put you in that ministry. Siyang naglagay sa iyo. Naging mag-awit ka pa, kapatid, dahil yun ang kalooban ng mahal na Panginoon sa iyo. Naging mangangaral ka, naging manunugtog ka. Ano man ang part mo sa gawain ng mahal na Panginoon, ano man ang ministry na inatag ng Diyos sa iyong balikat, diyan ka pagpapalain ng Panginoon. At sa ministry na yan, express mo sa Diyos yung pagpupuri mo at pagpapasalamat sa Kanya. Awitan natin ang mahal na Panginoon.